Jupan. Nagtatrabaho ako sa public mortuary malapit sa kilalang ospital. Simple lang, tanggapin ang bangkay, linisin, imbolsamo, ilagay sa cold room. Araw-araw, sunod-sunod ang mga namamatay, hindi na bago ang amoy ng formalin at mga binhi ng yero sa paligid. Pero may isang gabi na hindi ko malilimutan. Dumaan ang araw, 3 bangkay lang ang pumasok. Yung pangatlo, isang matandang lalaki, ay dinala na nakabalot sa itim na plastic. Nakalagay sa bag ang numero ng tumawag, at sinabing ipapa-imbolsamo raw siya. Walang iba pang paliwanag. Inilagay ko siya sa cubicle at sinimulan ang procedure. Habang kinakatay-kayat ko ang balat para maglagay ng kemikal, may napansin akong hindi normal. May itim na likido na dumadaloy mula sa gilid ng katawan, parang putik na tumutulo mula sa buto. Akala ko unay dugo lang na tumunaw, pero kakaiba ang amoy, hindi katulad ng laman ng tao. Nilinis ko, tinakpan, at inilagay sa cold room para mag-freeze habang kukuha ako ng tubig at maghahinga. Lumabas ako ng mortuary para magpahangin at nag-scroll ng reel sa phone ko, libangan muna para mapawi ang pagod. Biglang may malakas na kalabog na nanggaling sa loob. Bumalik agad ako at pinasok ang cubicle. 3 bangkay lang naman ang naroon, at ang kumalabog ay galing sa bangkay na inimbolsamo ko lang kanina. Nagulat ako, gumalaw ang katawan. Hindi pwedeng mabuhay na bangkay, ang sabi ko sa sarili ko. Tinawag ko yung number sa bag, puno ng kaba ang boses ko nang magsalita. Sino po ito? Ang sumagot sa kabilang linya, may pagkatunaw sa boses. Ma'am, buhay pa yata ang bangkay. Ano po gagawin ko? Bago pa ako makapag-isip, may humawak sa balikat ko. Napalingon ako at nakita ang isang matandang babae sa doorway, maliit. May malalim na linya sa mukha at may titig na hindi mo basta malilimutan. Hindi ko maalala kung kailan siya pumasok. Kaya mo bang i-cremate? Mahina niyang tanong. Tahimik siya pero may lalim ang boses. I-cremate mo na siya, hindi ko maintindihan. Bakit po? Ipinapa-imbolsamo kami rito. Hindi namin ginagawa yan rito. Ngunit bago pa ako makasagot, kusa akong nahila palapit sa cold room. Kinuha namin ang katawan, ako, ang matanda, at isang assistant na hindi ko kilala, at dinala sa cremation room. Nagpatakbo siya ng switch. Nang magsimula ang init, nakita ko ang anino ng katawan na sumanda. Napatingin ako sa matanda at doon lamang niya sinabing, aswang yan. Pinapatuloy niya ng supling niya. Kapag hindi natin pinatay ng tama, kapag di nakuha ang puso o hindi tinapos ang ritual, hindi siya mamamatay. Pinainom ko siya ng pampatulog para madayla ang dugo, pero hindi sapat yun. Kukunin ko ang abo, itatapon sa ilog. Wala nang dapat magmana pa, napatigil ang mundo ko habang sinusunog namin ang katawan. Ang tunog ng motor ng furnace, ang pag-iyak ng metal, at ang amoy ng nasusunog na laman, hindi ko malilimutan. Naalab ang apoy, at nakita kong nawawala ang mga linya ng mukha ng matanda. Hindi ako makapaniwala, ngunit tila may kakilakilabot na ginhawa rin habang nauupo kami at pinapanood ang abo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumabas, tila may katahimikan sa kanyang mga mata. Hindi natin siya pinatay noon dahil hindi namin alam ang paraan, sabi niya, parang nagdadalamhati. Ngayon, mapigil na ang paglaganap. Huwag mong itago ang nangyari. Kung may magtanong, sabihin mong nag-resign ka na, umuwi ako na wala ng sigla. Kinabukasan, nagpakumpirma ako sa sarili ko, hindi ko maalis sa isip ang itim na likido, ang pag-iyak ng apoy, at ang mga huling salita ng matanda, ipapasa niya ang sumpa sa anak niya. Hindi ko na inayos pa ang mga gamit ko. Kinabukasan ay nag-report na ako sa HR at nagbigay ng resignation letter. Hindi dahil takot lang, dahil hindi ko na kayang maging bahagi ng mundong yon kung ang mga patay ay maaaring mabuhay muli sa mas higit na kasamaan. Minsan pa rin, kapag madilim at nakikita ko ang mga anino ng mga gusali na tila bumabanat, naiisip ko, baka hindi lang siya isang aswang na inimbolsamo namin. Baka may iba pa, nagtatago sa mga bangkay na halata na wala ng puso, naghihintay ng maling pagkakataon. At lagi kong pinapaalala sa sarili, hindi lahat ng patay ay patay na dapat. May mga bagay na mas mabuti nang tuluyang maubos sa alab ng apoy.
Para sa marami pang Tagalog horror stories, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story AI at mag-subscribe. Thank you.